Nasa YouTube naman na tayo. So, welcome to my vlog na. Charot! Hi guys! Samahan niyo ako i-wrap up ang aking day. Pagkatapos naming maghapunan, around 7 to 8 p.m., tapos na rin akong paliguan si Tali at matutulog na siya niyan. Yan din ang oras na maglilinis na ako, magliligpit ng mga pinagkalatan niya para bukas pagkagising namin maaliwalas na ang bahay. Since hindi pa naman amin tong bahay na ito, ay hindi muna ako nag-invest ng madaming anik-anik dyan. So kung ano lang yung basic, yan lang ang nasa bahay namin. Pag once na mabless na tayo ng Panginoon na magkaroon ng sariling bahay, doon na natin i-aesthetic. Charot! Pero alam nyo, kahit madaming trabaho sa bahay no at hindi natapos-tapos, iba pa din ang feeling ng feeling of fulfillment. Charot. Pag natapos mo yung isang bahay or nalinis mo ang bahay kasi tahanan nyo yan eh. So, lalong-lalo na pagkagising natin tas walang hugasin, walang liligpitin, ang ganda sa pakiramdam. Healthy. Healthy for our mental health. O charot. So, ganito ang ginagamit kong pangwalis kasi washable na siya. At hindi ako nagsasayang ng mga Swiffer. Yan kasi ang mga gamit ko dati, yung mga tinatapon lang disposable. Pero, napag-isipan ko na bibili na lang ng ganito kasi multi-purpose, tsaka washable at ma-disinfect ko pa, 'di ba? Mabuti talaga na itatouch up mo lang yung mga alikabok-alikabok dyan sa bahay para hindi na siya masyadong mabigat kasi pag madaming kalat, madaming mababaliw ka talaga. Pero pag hinihinay-hinay mo yan, alam mo yung may routine ka, hindi na masyadong madumi or makalat ang bahay. So, maganda, win-win talaga. So, diskarte lang yan. Dapat may strategy ka na. Mahirap lang talaga sa una pag ikay mag-asawa, no? Kasi wala namang librong pina-follow. Matutunan mo yan along the way. Pero pag once na dumaan ka na ng isang taon, 2 taon, mamamaster mo na kung paano i-run yung household mo. Ganyan talaga itsura ng kusina after ng hapunan. Minsan nga, mas worse pa dyan lalo na pag may energy ako magluto ng maramihan o iba't ibang putahe, grabe talaga ang kusina. At ako ang kawawa kasi ako lang naman ang naguhugas. So while ako ay nagluluto, kami ay kumakain ng hapunan, minimake sure ko na nag-laundry din ako, nagda-dryer para pagkatapos niyan ay tutupiin ko na lang kasi ako ay tamad magtupi. Kaya hindi pwede sa akin nakatambak ang mga laundry kasi ako'y nahihirapan at magtatambak lang yan kahit tapos na yan, nalabhan na yan, matatambak lang yan mga 2 weeks. Parang ang burara naman talaga, di ba? So, ganyan ako maglinis ng kusina. Mina-wipe ko talaga lahat kasi may mga kamay, ano ba yun? Fingerprints kasi ng anak ko. Minsan may bisita kami. Hinayaan ko sila mag-touch-touch ng kahit saan, oily yung kamay. Pero ako naman din ang kawawa after kasi ako ang maglilinis. Pero okay lang yan. So, ganyan ako maglinis. Diretso na yan. Hugas, linis. Para natatakot kasi ako. Napaparanoid ako pag may uk-uk. Ano ba yun? May ipis. Uk-uk sa Bisaya. Noong mga bata pa tayo, hindi natin naiintindihan bakit ang daming utos ng ating mga magulang. Feel natin na grabe na talaga, parang kawawa na tayo sa mga utos, na utos-utosan na charot. Pero hindi natin alam na pag tayo na pala yung asawa or tayo na yung nanay, ang dami pala ng mga gawain at hindi talaga sila natatapos-tapos. Kaya tayo pinag-uutusan kasi at least it will reduce the time na gawin, di ba? Kung kaya naman na ng mga anak, pwede naman na utusan. So, magandang training talaga yung ginawa ng ating mga magulang na inuutos-utusan tayo para may idea tayo kung paano ito gawin pag ikaw yung nag-asawa na. Ngayon na may mga anak na tayo, no? Hindi natin bigyan sila ng responsibility or hindi natin sila bigyan ng mga household chore kasi kasama naman natin yan sa bahay. And we have to start them early kasi mahirapan naman tayo niyan pag matanda na hindi mo na yan mauutusan. So, better, bata pa lang, trinay na natin sila mga basic. At saka mga bata mahilig sila mag-help. Alam mo yon yung nagluluto ako, sabi ng anak ko, Mama, help? Gusto niyang mag-help. Ganyan ang mga bata matulungin, kaya take advantage of that. Ganyan talaga ako maglinis. Gusto ko yung matuyo, sobrang linis, disinfected. Kasi
may nabasa ako na ang kusina pala ay one of the dirtiest na part ng bahay kasi madaming meat. Alam niyo yun, yung mga bacteria dyan nag-grow, and second lang yung toilet. O nakalimutan ko na. Kaya pala dapat natin i-train ang ating mga anak sa mga household chore para pag sila naman pag dumating yung panahon na sila naman yung may pamilya or magbubukod, at least alam nila ang mga gawaing bahay, mas makakatipid sila. At saka basic to, kaya no-brainer, na negotiable. Ganon talaga ang buhay. Lahat, kahit sa mga bahay pa lang, may responsibilidad ka ng hinaharap. O patapos na ako at itatapon ko na yung basura. Kung napapansin nyo, wala akong trash can dyan na yung actual na can. Kasi tinapon ko na. Ang ganda kaya nun, kaso sobrang laki. At pag summer, madaming langaw. Ayoko siyang nangangamoy. Alam mo yun? Kasi sa laki niya, hanggang half lang kami. Sayang naman ko itatapon agad. Sayang yung plastic bag. Kaya napag-isipan ko, bumili na lang kami ng maliliit na bag. At everyday naming tinatapon. For example, nagluto ako ng breakfast and lunch. Tatapon na yan agad. At iba naman yung bag ng pang-dinner para hindi na natambak, hindi na mangangamoy ang bahay kasi ayoko talaga mangamoy ang bahay. So, andito na ako, yung laundry area namin, maliit lang. Tamang-tama lang talaga para sa amin. Ang cute nga ng bahay na to. Tapos ganito ako maglinis. Hindi ibig sabihin no na pabayaan lang natin yung mga washer natin. Dapat malinis din yan. O, diba? Nilinisan ko na, wina-wipe ko. At sa paglinis ko ay hindi lang sa washer. Lahat na, kahit wall na, kasi natitikom or naiipon kasi yung mga alikabok at mukhang madumi yung wall. Kaya lagi kong mina-wipe na lang para hindi na siya masyadong masakit sa mata. Kung need man ng deep cleaning, at least hindi na siya mahirap para sa akin. O, diba? Madami talaga akong i-share na cleaning tips or kung paano magluto. Madami akong i-share kasi years of experience to, and mahilig talaga. Gustong-gusto ko ang pagiging housewife. Kahit mahirap, pero gusto ko siya more than ayaw. Charot. O, diba? At kahit na nakakapagod ang paglilinis, no, araw-araw, kailangan talaga nating gawin yan, lalong-lalo na pag may anak tayo. Kasi kawawa naman ang mga anak natin na nakatira sila sa hindi maganda or hindi malinis na bahay. Kasi nakikita ng mga anak natin yan at ayaw natin silang lumaki na burara. Alam nyo yun, dapat malinis tayo ang nagmo-model na ganito dapat ang manirahan or mag-run ng household para pag sila naman, yung time na sila na, marunong na din sila. O, diba? Tapos na ako at salamat sa panonood. Oy, ang haba ng YouTube video. Sige guys, sana manood din kayo sa iba kong video.